Alright, let's go. Ito na. Ito daw yung merong round 4. M-Site versus St. Ice. Marami ako nakikita ng mga clips na lumalabas sa Facebook pero hindi ko talaga kiniklik. Mas gusto ko siyang panoorin ng buo bago gawa ng reaction video. Pero yon, bati muna tayo. Let's go, let's go, let's go. Babasahin ko nga mga shoutout o pabate ay galing sa video ng nasa na yun? Dito tayo sa saan pa dito? Di ko na alam kung alin yung huli kong nagawa sa dami kong iniisip. Eto, yung Katana versus Mot reaction video. Idol, pa-shoutout next video mo. Shoutout kay J3, trapper ng Quezon Province at Cavite. Kakachamp lang sa underground rap battle league. Congrats! Tuloy-tuloy mo lang yan. Shoutout Idol, ang tagal mo mag-upload. Sorry. Tito Sharon, request lang reaction video mo. Diss track ni Ila, Easy Meal at Sadaw. Hindi na ako nagre-reaction video pag mga yung may mga claim. Sayang kuryente. Idol, pa-shoutout po ako. Next video reaction mo. Carlo Tiapson sa Taiwan. Lagi ako nanonood ng reaction video mo, Idol. Inaabangan ko lagi kung may bago ka kahit habang nagmomotor. Pinapakinggan kita kahit pa ulit-ulit. Salamat, Idol. Sana mapansin. Shoutout sa'yo. Mag-iingat kayo palagi dyan sa Taiwan. Love you, Mot. Ang aking puso ay hindi nakakalimot. Forever love. Wow. Idol, pareact naman po sa bagong kanta ni Andrew Ipo. Lods, Pasta ang title po, Lods. Sana mapansin po. Bouncy po yun, Lods. Di kita bibiguin, Lodi. Wow, pakikinggan ko nga yan. Pero for sure, nasa yan eh. Nasa DistroKid o kung saan man. Kaya may claim. Okay. Pabati, Shernan, 43rd Gen Vigilante Crips. Saint Shady, shoutout sa inyo. Okay, tara. Ito na. Excited ako dito. Lalo yung pre-sale nila sa round 4. M-Site versus St. Ice. Tara. Nanalo ng coin toss, si St. Ice. Piliin niyo ba una? Si M-Site. Non-tournament battle ito. Limahurado natin. Oy, nagyakapan. Natin unang banat zone 22. M-Site. Game. Reneg, hanggang dulo. Pasensya na ako, medyo nahihirapan makakuha ng reaction yung mga tao. May langit lupa, POI, tumaas na kasi standard ng mga yan dahil sa aming mga bago. Sorhenyo, para daw makita mo kung gaano kasaya sa flip-top nung wala ka, di pinag-isipan yung binabanat. Eh di ba nawala ka ng isang dekada sa liga? Tapos parang nail cutter, bigla ka nagpakita kahit di ka hinahanap? So paano? Anong kala mo? Katuparan to ng pangarap mo, pero mag-ingat ka sa mga bibitawan mo. Dahil yung estilo ko, nananakit. Lalo't pumili ka ng kalaban na hindi nawala, aktibo, pero nagbabalik. Anong akala mo? Katuparan to ng pangarap mo porkit natupad yung gusto mo na laban? Hindi mo rin ako kayang pitasin parang bunga sa bakuran ng kapitbahay mong may shotgun. Semi-finalist ka ng isa buhay? Gets agad ng crowd yung gusto kong palabasin. Paano mo sisindakin kung yung ibig kong sabihin ay agad nakuha sa tingin? Counter puncher? Dahil ang ganda daw ng run, so dapat ng katakutan. Kumounter sa laging makaisang daan, ito ay one way, mali ka ng napasukan. At ngayong ako ang kasagutan. Ganda nun. Lagi naka 100%, 100%, 100 one way. Ganda ng mga double meaning nun. Daw ng run, so dapat ng katakutan. Kumounter sa laging makaisang daan, ito ay one way, mali ka ng napasukan. At ngayong ako ang kasagutan, wag na magkamali ito sa akin ng sagot. Tapos ang karera, ito'y road rage, mala antipolo, ibang klaseng mayamot. Mayamot, Sa ang mundong to, ina. Okay. wala daw gravity si Sur. So yung sa kanya nakasagad. Kaya pala sa MMA, sa taas ng ere mo, 8 seconds lang, bagsak ka na agad. Wala pang kadala-dala, mararanasan na namang nakadapa dyan sa lapag. Pero mamaya na yan, marami pa akong papakawalan na punch, huwag kang attack. Tapos, naniniwala daw kasi sa flat earth theory. Tapos, ice wall daw yung dulo. Sige tara at magpatol. Kay bilog o flat, wala akong paki sa shape. Kita niyo naman yung diamond sa matulis, distractible. You know nothing, Jon Snow. At pagpatanga-tanga ka, si Bakatol. Kala
Akala niya, ice wall na yung hangganan, may mga halimaw pa pala beyond the wall. Ganda. Ika'y durog. Ayun yung mga isa sa mga theory na talagang gusto ko din talagang malaman kung totoo ba yan yung pag lumagpas ka na dun sa yung malalaking yelo na yun. Kasi base rin sa mga napapanood ko, parang mahilig sa ako manood ng mga movie tapos parang hindi naman nila maiisip yan kung hindi nila napag-aralan. parang ano no, parang yung ibang pelikula din parang theory din nila tas ginagawang pelikula. Pero yun nga no. Sa bagay, pag tumatanda ka talaga, pag nalalaman mo na yung mga ibang bagay, mas lilikot at lilikot yung isip mo kung totoo ba yung ganito, ganyan, etc. Mga halimaw pa pala beyond the wall. Ika'y durog. Anong nangyari? Ako'y humanap lang ng buwelo. Anong ice wall? Baka pader, tas ikaw yung ihahampas kong yelo. Oo, bastos akong kadeno. Lalo na pag ako pumipili. Doon pa kita ipapalo-palo sa pader kung saan ako umiihi. Hoy! Ice! Okay, imagery. Yung mata mo pakibukas. Gato pagitan natin bilang artist. Yung ice wall nyo butas. Pagkarating biglang Dracarys yo. Kagulat siya sa apo. Hindi ko alam yung Dracarys na yun. Baka ano rin yun. Baka yun sa ano yun, yung sa ano? How to Train Your Dragon ba yun? Ay hindi, How to Train Your Dragon yung sorry, yung Game of Thrones, tangina. Sa daming dragon na movie, ayun na, naghalo-halo na. Yung mata mo pakibukas. Gato pagitan natin bilang artist. Yung ice wall nyo butas. Pagkarating biglang Dracarys yo. Kagulat siya sa apoy. To'y Song of Ice and Fires. Wala yung par. Ang tawag ko dyan, element of surprise. Ganyan ang art of war. Pero kasalanan mo to, Enigma. Do alam kong magaling kang matchmaker. Kaso ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming... Ang ganda ng reference nun, tas doon pala babagsak din. Ang dami niya dito nga setup tungkol sa ice, yellow, na bago rin naman para sa angulo para kay Saint Ice hanggang sa binagsak niya nga dito sa gitna ng isa buhay icebreaker. Dahil kung mapapansin niyo yung poster, dalawang isa buhay tapos M-site, Saint Ice, sabay dalawang isa buhay ulit. So sa nasa gitna siya, icebreaker. Dahil nga sa sobrang ang gusto niya ipahiwatig dito ay yung apat na isa buhay na magaganap ay solido para sa kanya. So kailangan ng icebreaker sa gitna. Ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming fans, maraming hater. So ngayon, siya ang inyong hero. Sa sobrang lamig ng pagtanggap, yung chance mong manalo sa akin ay below zero. Yung AC nga, di umepekto. Tapos yung irereto mo, eto pa. Lalaban mo sa mas nag-aapoy pa sa katipunerong kakapunit lang ng sedula. Ganito gusto mo, di ba? Grabing image na yun. Gusto mo, di ba? Pagbibigyan ko yung hapon mong kasikatan o yung ice tinapat nyo sa site, sige, ngayon mo ako pakitaan. Eyesight, pakitaan. Eyesight, pakitaan. Okay. Nasa bandang dulo na yung mga room shaker punchline ni M-site Pero solid, lalo nga yung nasetapan niya yung mga mga anggulong tungkol sa ice, etc. hanggang sa na-setup dala niya na dito sa momentum at magagandang punchline ng gitna ng isa buhay icebreaker sabay ice sight. Ngayon mo ako pakitaan. Technicality, andun na tayo. M-site yan. Mas nagpapakita talaga siya ng kalidad sa sulat. Pero bago ako mamili kung kanino yung round 1, ano mo tayo? Saint Ice, tara. Freestyle yan. Re-rebat yan. Tangay na yung mga punchline niya, madami, pero lahat yan ilusyon. Yung icebreaker, kada battle, binabanat sa akin. Ano yung tradisyon? Okay. Tangay na mo kasi pa-punchline ka, pero yung mga bato pantanga. Kalahati na round mo, pinagtanggol mo si Surhenyo, so kayo na pala. Grabe ka mag-match up, boss. Ayun na naman, kasalanan. Hindi naman ako na stage fright. Kasalanan na Kasi naman. yung pinaka-cute, tinapat mo kay M-site. Okay. Pero cute ka din naman. Ang gwapo, walang yaka. Alam mo, sobrang cute mo, natakot ka kay Abra.
Ang nakakatawa, ikaw na una man dispulpol. Sabi mo offbeat mag-spit, wala ka daw sikat na kanta tol. Yung kanyang mood ay nag-switch. Ang tawag dyan ay self-control. Ganyang excuse walang sense. Baka naman muscle control pagkat yung pusi na tense. Tapos babanat ka ng pag si AC nasapok, masisira ang muka. Pero nung si Abra naghamon niyang kamao ay nanatili sa bulsa. Bakit tong site biglang pang URL sa liga umasta? Tututukan daw si Tipsy ng AK sa 47 nga hindi ka umasa. Tangina, reality ganda nung natin, reference nun. AK Barrel 47, maliit. Tinutukoy niya si Abra. Ang ganda nung reference niya doon. Tangina, tas doon siya babagsak. AK sa 47 nga hindi ka umasa. Ah, okay. Kung sa reality natin ibabase, yung barilan niyang mga linyahan, para kang si ating nag-a-agree daw sa kaklase, mahirap kang paniwalaan. Naalala niyo laban niya kay Rapyan? Datingan mo pang gangster boss, ang lupit pa nung tayo mo. Kaso get up mo pang Backstreet Boys, tapos gupit mo Carlos Yulo. Tapos gun bars pa gusto mo, pwestong site, glaucoma titikman. Glaucoma. Pagkatutok sa noo, bang! Bang! Yung bangs mo bagong reban. Kaya Takinang yan. Akala ko technical na yung babagsak, sa jokes din pala. bang! Bang! Yung bangs mo bagong reban. Kaya pala tong tigalite, sa baril-barilan dumedepende. Ganyan yung marurupok yung ego. Porque yung gupit mo mukhang tite, pumuputok na yung butchi mo. Pero na sombrero siya ngayon. So wala na agad punto. Pinatunayan lang yung gun bars ko kasi may ka sa ulo. Ano? Pinatunayan lang yung gun bars ko kasi may ka sa ulo. Gun bars, hindi ko get. Sorry. Bobo ako sa part na to ah. Pinatunayan lang yung gun bars ko kasi may cap na sa ulo. Ano ba tinutukoy niya dito? Cap, police? Pa-comment nga, maraming salamat na medyo na bobo ako dito sa part na to. Gusto mo ng gun bars? Pues, tong plastic magiging ghost gawa ng 3D printer. Automatic sa dibdib mo na parang may pacemaker. Maliligpit ka ng agaran mala LA Lakers. At yung krimen di ko pagbabayaran. Parang SPay later. Shopee Pay later. Oo, SPay later. Kasi installment kanyang schemes, tapos wala na siya sa hulog. Papalit-palit pa ng skin, Michael Jackson kanyang hubog. Kasi minsan, siya si John Wick, napatay siya gamit lapis. Biglang siya si Gambit, may alas siya sa kanyang sleeves. Tapos, Terminator, yung bakal, yung katawan bakal at aloy, ulol yung braso mo, singhaba ng paa ng baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Keywords na complex, pipilitin niya, madouble ang tandra. Kalagitnaan ng process, isisingit na nag-champion na nga siya. Tapos biglang hihinaan yung boses, parang nananakot ng bata. Wala kasing identity si Emzai. Napansin nyo, habang si Marcong Bungo, malaleder face na kahit sino ay bubrutalin. Si Deadpan, yung comedic taste, Louis C.K., hindi lang basta kupal men. Si Carlito, Inglesero, nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. Kala ko ba ikaw si Dr. Ang Strange? ganda rin ng punto niya dito ah. Tungkol sa alter ego na parang yung ibang MC na nag-alter ego, iba yung pinakita habang si M-Site nung nag-Ever Ready, halos same lang din sila. Ang simple ng sile pero ang ganda ng punto. Shero nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. Kala ko ba ikaw si Dr. Strange? Puno ng possibilities kaso sa portal mong nakontak. Diretso ka fatality, ito'y balon sa Mortal Kombat. Ganda naman nun bilang isang manlalaro ng Mortal Kombat. Ganda nun yung fatality. Sabi yung parang may lalabas nga na portal sa likod, tas may nakalagay, finish him. Diretso ka fatality, ito'y balon sa Mortal Kombat. Para dito sa Panay, physical na shit yung punchline para maangas barang yan. Pero ngayong 2026, tong eyesight, malabo mong mapantayan. Eyesight, nagkapareha sila dun eyesight. 2026, tong eyesight, malabo mong mapantayan. Hanggang eksena ka lang sa mga clips at Aura Farm sa labanan. Ngayon umeksena ka na ulit nang di mo kayang gampanan.
Eto lang, narebat kasi ni ano eh, parang hindi naman ganun ka ano, parang yun nga puro icebreaker, puro ice yung linya na naipon ni M-Side sa round 1 tas may rebat siya doon. Ano ba yan? Parang tradisyon kasi kada ako kalaban laging may icebreaker. Yung mga haymaker na meron si M-Side mga bandang pandulo na pero solid habang kay Saint Ice naman mga una at gitna meron siya. So bukod sa hindi ganun kalakas na rebat yun para sa akin pero magandang butas din yun na kada ako ang kalaban laging may icebreaker na word. Alam mo yun? So bandang dulo na kasi yung ano yung mga solid punchline ni M-Side habang kay Saint Ice yung silip, yung rebat, yung silip sa mga anggulo. Yun nga, yung simple man pero solid para sa akin yun yung alter ego na hindi ka nagbago. So para sa akin, gahibla lang, Saint Ice ako dito sa round 1. Technicalities, parehas na sila. Pero sa overall ng round 1 nila kay M-Side, technicalities nandun. Pero yung icebreaker nga, masyadong nababad ng mga 2 minuto mahigit yung tungkol sa ice. Pero maganda naman yung naging bagsak sa setup noon hanggang bumagsak sa icebreaker ng isa buhay, etc. Eyesight, ngayon mo ako pakitaan. Abang kay Saint Ice naman, hindi siya ganun kalakas na rebat pero magandang silip siya para doon na puro may kada ako ang kalaban may icebreaker na parang tradisyon na ba yan hanggang sa ayun mula umpisa hanggang mga bandang pagitna ang daming magagandang punchline. Tapos ayun, para sa akin gahibla lang. Saint Ice ako sa round 1. So pakinggan natin round 2, tara. Haba ng round mo Pero sa akin to, panis. Oo, ako si Carlos Yulo kasi pagdating sa tournament, 2 times gold medalist. Nice, gandang rin. Maganda Gusto mo yun. ng gun bars? Gandang rebat yun. Yung mga banat mo ni Dan Dunk. Hindi ka nagbayad sa SPay later kaso si Enigma malinang natawag na accountant. Diin mo napanood yun. Malamang kayo din. So, Ito yung isa sa nasabi ko na rin to eh. Kung merong isang nagamit na linya galing sa isang movie, tas hindi mo napanood, pupuntuson mo ba yun? Kunyari, ayun nga, ako hindi ko napanood yan yung sinasabi ni M-Side eh. Pero kung napanood mo at napanood niya, ang lakas nun. Kung napanood na lahat yun, ang lakas nun. Paano kung napanood niya tapos karamihan hindi? Pupuntusan mo ba yun? So, i-research mo pa muna. Ang lakas pala nun. Parang, lalo sa live to. Ako, kunyari, nasa live ako at ngayon, hindi ko talaga siya alam, hindi ko siya mapupuntusan. Sa replay, baka baka pag napanood ko nga yung tinutuko niya yung accountant, malamang mapuntos. Ang lakas pala noon. Pero dahil hindi ko napanood, o baka hindi ko napanood, o baka napanood ko pero hindi ko matandaan, hindi ko siya mapuntusan. Pero ang lakas ng rebat na yung panimula niyang rebat yung Carlos Yulo, 2 beses na gold medalist. Natutuko niya, nag-champion 2 beses. Pero 3 kay M-Side eh. Anyway, ayun, tuloy natin. malamang kayo din. So, gangsta ka? Ganyang itsura? Tapos gumagan bars ka? Ulol! Bata pa lang, nasa village ka na. Unang nakakita ng barel sa guardhouse pa. Tapos dito kung umasta, papalag kahit sino, harap-harapan. Sa inyo nga, pag may bisita sa gate hinaharang, tas kailangan pa kayong tawagan para payagan. Kasi, mayaman ka. Tapos kami, squatting. At least wala kaming pagpapanggap. Tinutukan nga yan ng balisong ni Gregor, binigay lahat ng hiningi sa isang kap-kap. Nagkasubukan mula putikan, duguan pa yung gamit na panaksak. Parang buwis sapagkat yung yaman ay sa maruming kamay pa rin ang bagsak. Oo, sa motos, inilaban ko to kay Poison. Sa flip-top versus Jonas na nagpalawak ng yung sakop. Nakakatawang mga squatting pa ang dahilan kung ba't tong taga-village na payagang pa makapasok. Pero yun ay kabutihang loob at kung bakit ko inanggel ay wag mong masamain. Kasi tong santo, pag natikit sa squatter, doon lang nagmumukha magaling. Okay. Santo ng squatter house, ayun ang napasok niyang reference doon hanggang sa yung maganda rin kasi yung mga yung pinupunto niya dito village boy na ang
paingay pa ng pangalan mo ay squatter hanggang sa ina-connecta niya dito sa Santo ng Squatter House na isa sa lyricist ng rap sa Pilipinas. Pinakamagaling para sa akin. Sound trip ko rin yan si Santo lagi. Nakakolab ko na yan. Yung may nalabas kaming kanta, check nyo yung Jump Force. Ang dami namin yan. So para siyang, yun nga, dahil nga naglalaro ako ng PlayStation, may idea na rin kayo. Parang pinagsama-sama mga superhero yun. Check nyo sa YouTube, Jump Force. Santo, pag nadikit sa squatter, doon lang nagbumukhang magaling. Pero sinabak pa to ni Moko Jin. At kahit di magmaoy, malamang, talo to kay Lip Cram. Kung di ka nga umupra sa kahoy, boy, paano pa kay Ape Man? Pero pagdating dito sa battle rap, talaga pa rin yung siya naman ngayon si Ape Man. Noong nakaraan, ano sabi ni St. Ice? Si ano daw? Si John Wick. Ngayon, si Ape Man na si M-Site. Boy, paano pa kay Ape Man? Pero pagdating dito sa battle rap, dala niya pa rin yung discipline. Bukod sa madiin na rumibat, ang galing niya mag-maintain kasi sa division to, kahit kailan, hindi siya bumigat. Pero pag ako naglabas ng diplato, malamang, cheat day mo. Parang nabigla ka sa pagkain. Gunburst. Uubusin ang laman, lahat makukonsumo ng katawan, baliwala ang pagkakaldit. Pareho kaming 61 kilograms, lightweight. Pero aakyat ng division to sa akin bigla. Yung pangarap na maging heavyweight, tuto pa rin kasi pabibigatin ko to gamit tingga. Tangina. Ang ganda ng gunburst niya doon. Diplato, double meaning sa kumakain, yung kaldip, tas lightweight, 61 kilo, pabibigatin gamit tingga. Ang ganda lang din ng internals nun. Solid yun para sa akin. Ngaki lang daw ang may 2 times champ sa flip top. Legit. Respeto sa nag-iisang batas. Pero anong kinalaman mo doon? Ba't niyayabang mo yan? Gago! Kung usapang flip top sa Pasigton, 4 ang titulo. 2 lang yung tao. Panoorin mo prediction ni batas dito para masaktan ka palalo. Para makita mong hindi pa nag-uumpisa yung laban para sa idol mo, ako napanalo. Ultimo Panginoong batas, hindi kinilala yung santo. Baka nakalimutan nyo na may patakaran na bago ka maging santo, kailangan munang mamatay. Ano ba naman, boss? Kakakuha lang ng momentum, tas ako agad itinulak mo. Walang tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Ang ganda nun. Oo. Walang tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Ang ganda nun. Ang ganda nun, double meaning nun. Tsaka yung bars na pagkakasetup niya dun. Tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Ganda nun. Oo, weatherproof ang build na Terminator. Ano mga panahon yung aking aim steady. Hindi ako kaya miskin ng hailstorm. Ang kailangan mo, Hail Mary. Pero paano ako mapapaniwala? Malilim lang ng taong di naniniwala sa mga yon. Anong pray for us? Pray for Him. Siya lang ang may kailangan yan ngayon. Solid na technical, pero sa nakikita ko sa mga haymaker, yun yung kulang. Siguro dahil sa boses din, nakaka-apekto din talaga yung boses eh. Ang lakas ng sulat ni M-Site, pero yung boses niya kasi parang hindi tumutugma, parang medyo paus siya pakinggan para doon sa ganun katigas na linya. Alam mo yun? Para sa akin lang naman. Para sa akin lang yun. Pero ang dami niyang solid na punchline dito, pero hindi siya nabibigyan ng hustisya para sa solid na reaction. Siguro dahil na rin sa boses kung paano siya mag-deliver. Pero para sa akin solid yung round 2 na yun. Pero pakikinggan muna natin si St. Ice bago tayo mamili kung sino yung makakakuha na round 2 na to. St. Ice, tara! Siya daw si Carlos Yulo. Ayan na. Tangina ang whack, Brad. Tapos pag pinuguta ko ng ulo, makikita niyo si Carlos Yulo na crop top. Yan. Kasi damit na lang. Nirebat yung rebat. Maganda yun. Maganda yung ganun. Yung re-rebat mo yung rebat hanggang mag-rebatan kayo na rebat. 61 kg kami parehas. Tangina mo, naku po. Uwi kang 1 kg lang kasi abo mo. Okay. Tapos Terminator ang puta. Yun pa yung ginamit niya na emphasis. Ikaw si Terminator, tapos gilagid mo pang Nemesis. Tangina mo. Alala niyo nung tinalo siya ni Cripply? Tinalo siya ni Cripply? Hindi ba si M-Site panalo doon?
Galing lang daw FB memes yung jokes ni Cripply. Nakakapagtaka. Kasi ganun din naman yung kanyang technique pag nagpapatawa na. Diba? Ulul, magpapapot kaya? Kahit walang context, magbabanggit ng meme na sumikat sa FB. Para kang otits na nagpapakitang gila sa Gen Z. Okay. Kaya pinaka nakakatawang joke ni Emzite, lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, yun yung hindi nyo mabubura. Ha? Ano ginawa mo sa kultura? Yung hindi para sa sarili mo. Motus. Kasi yung underground ay napainit at na-evolve na nga ang scene. Pagkat Motus ang pinaka-consistent sa pag-exploit ng may saltik. Pansin nyo yung mga ibang liga, di ba? Denmark lang, Marmol lang. Tangin ito, ginawang Pokemon eh. Kumpleto eh. Bakit? Kasi nandun si Kedo, si Kenji, yung tumugma ng Apex sa X. Nandun si Mar3, si OG1, na yung pangalan hango sa bilang ng kromosoma. Pag tinala lahat ng kulang sa buwan, makakabuo ng 1 taon na turna. Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga flip top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-uusad, gumamit ng PWD. So yun yung ampag mo sa kultura. Tapos manunumbat ka pa dito. Sa bagay, sanay ka gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Kasi legacy niya, ipangalandakan mga laban niyang naipanalo. Pero di mo na kailangan ipaalala kapag banalo yung mga tao. Ano na 5-0 mo mga champion? Tol, si Pistol, nung nasa prime niya na anyo, lahat ng estilo pinuksa. Si Invictus, yung holo binuo. Masterpiece yung tinugma. Si GL, na bago yung laro. Bagong sibol na Diyos na. Ikaw, sa sobra mong bano, championship lang meron ka. Tangina. Kasi sila, pampikaso yung atake. Kilala yung estilo habang buhay. Ikaw, kumpleto sa detalye, pero sa loob ng linya lang yung kulay. Sila, naging revolusyonaryo, parang graffiti nung pag-alsa sa Menjola. Ikaw, nakikipagtalo sa mga bago, nagtatasa pa ng Crayola. Kaya itong feeling old Tangina, god solid yun. na si Christian, naging atheist. Tumawid na parang Constantine. Porque lagi mong kasama si Hades, nagko-commit ka na ng mortal sin. Kasi laban niya kay MR, itong freestyler, nagpa-Gcash! Halatang pera lamang ang habol. Pinakitaan mo ng telepono si MR, alam mong di yun naniniwala sa iPhone. Nung yung sulat na kaligtaan, kanyang binasa ang sahol. Parang si Eva, para makuha yung kaalaman ng kinailangan yung apple. Kung sa bagay Okay. sa Bible, si Paulo, madada, pero pang negogy yung tema. Kaya si Mark, pinamuka na wala kang legasing may kwenta. Kay Lucas na paluhod ka, kahit ikaw favorite sa gera. Ngayon walang armas mong uubra laban sa berso ni Isaiah. Atheist, nung nag-champion ka sa isa buhay, nagte-thank you ka sa langit. Sino pinapasalamatan mo nun, Zayt? Si Terminator tsaka John Wick? Teka, totoo ba yung inaangulo niya na atheist na si M-Site? Parang hindi ko napapansin sa mga laban niya. Hindi, kasi pansin nyo, lagi siyang may daladalang patunay. Sa patimpalak siya ang king dyan. Siya dapat ang pinakamahusay. Walang makakadaig niyan. Sa isip niya siya ang most high. Maliliwanagan to instant. Pagkat hinangad mo lang buong buhay, paniwalaan tong Christian. Technicalities, halos parehas lang eh. Pati sa punchline, may mga mangilan-ngilan ako mas naririnig na mas epektibong punchline si Saint Ice. Pero halos dikit lang tong round 2 na to. Halos parehas lang para sa akin. Hindi man na nabibigyan ng reaksyon yung ibang solid punchline ni M-Site. Pero para sa pandinig ko, halos magkaparehas lang ng bilang ng solid punchline tong round 2 nilang dalawa. So, either way, pwedeng kanya, pwedeng kay M-Site, pwedeng kay Saint Ice, pero sa akin, itatabla ko muna to. Tingin ko papasok to sa overall performance. Kung mahahatak ba ng 3, tapos yung freestyle. Yung freestyle parang bonus na lang yun eh. Round 3, eto. Tignan natin to. Pero sa akin, halos dikit lang tong round 2. Pwedeng kay Saint Ice, pwedeng kay M-Site. Preference na lang, depende sa panlasa mo. Pero round 1, nakuha na ni Saint Ice para sa akin yun. Gahibla lang. Tignan natin kung mahahatak ng round 3 yung performance na to. Tara. Rebat mo yung narebat niya. Carlos Shulo. Sinisita pa. Yung naging gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Kung tumuturo sa langit, tangina mo, ganito yun. Yes,
Tanginan to. Nag-aadik ka ba, iho? Tinitira pa yung motos na naging malaking dahilan kung ba't nakabalik ka dito. Isa ka sa mga legacy ko. Sa motos, meron kami mga Pokemon. Meron kami Saint Ice doon. Gago. Sige. Nandito na ako sa puntong pareho na yung ibig sabihin ng pamamalakad at pagpapatakbo. Sabihin na nating hindi popular o sabihin nyo nang walang sumunod sa yapak ko. Sa mga bago, welcome. Bilang veterano, ito na yung magsisilbing alay ko sa batch nyo. Alam kong gutom na gutom kayong lahat kaya dito na ako magkakatay sa harap nyo. Litong-lito na to, lalo na kapag yung bars at jokes ipinag-combine. Sa dami ng kaya kong gawin, hindi nga na alam kung anong imamak niyang style. Kasi kaya kong gawin pamatay kahit pa na toothpick lang yung hawak ko. Yung atake, hindi mo mapipredict kung saan papunta, parang baliw na tumatakbo. At sa timeline mo, napadaan sa... Ayun yun, isa rin sa ano excuse me. Sorry. Excuse me. Ito napansin ko lang to. Kanina ko pa napapansin to. May technical si M-Site na ang punchline din ay jokes na parang alam kong jokes ang bagsak nun pero nagmumukha siyang technical kung paano rin i-deliver na M-Site. Tulad nito, toothpick, baliw, hindi alam kung saan tatakbo. Na totoo jokes yung punchline niya pero nagtunog technical pa rin eh. Yung hawak ko. Yung atake, hindi mo mapipredict kung saan papunta, parang baliw na tumatakbo. At sa timeline mo, napadaan si Dr. Strange, kaya Ayan sa na. akin hindi ligtas. Dr. Strange. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic Arts, malayo pa mararating mo. Parang pangarap na walang pipigil. Lalo pag tinamaan ka nito, parang teleport, dito ka matutulog, sa ibang lugar ka nagigising. Tanginan to, hiningi ako kay Enigma habang nagpe-prepare ako kay Article. Magaling ka na rapper. 6 weeks ang prep niyan habang ako bukod sa kanya may 2 parating pa na battle. Tangina freestyle ng branding tapos ang tagal mo nang may sulat. Akala niya lamang pag nauna. Pinangunahan yung side parang Rudy Baldwin o ngayon kaharap mo sa kuna. Tapos ngayon, sasabihin siya daw nagdidikta ng meta ng pagre-rebat. Paano hindi ka maiinis? Kung usapang pagre-rebat, hindi ka pa nahaharas ng mga nagbibinatang 3GS. Yung tinutukoy niya yung mga mapupusok na 3GS noon na talagang pag-umpristylan lang, putang ina. Lalo yung nagpapaligsahan pa kami noon, mga rookie days, paramihan kami na rebat. Kahit yung iba nga, wali na eh. Basta maraming maribat. Hindi ka pa nahaharas ng mga nagbibinatang 3GS. Pag ito, inalok mo ng battle, una niya pang i-check yung weather forecast kaysa sa availability ng schedule. Kaso sa lalim ko, hindi ka masasalpa ng freestyle. Pag ako nandito, iba yung pressure. Tangina to, last isa buhay, siya na daw magcha-champion. Kagaya ng ginawa niya sa MMA. Kumbaga sa New Year, wala pang 12, tulog na. Napakaaga mo mag-celebrate. Anong lesson? Huwag unahin ang yabang dahil habang buhay mong pagbabayaran. Lalo na pag nalibing ka sa lupang yung titulo hindi mo pinaghahawakan. Sayang. Usapang titulo. Natalo si Rapian, nanalo si Kilan. Nanalo din si Manda. Makakalusot si Poison basta hindi mag-choke. Tapos si Slack naman pag nakachamba. Pero pwedeng mali ako. Ayos lang. Tatanggapin kong sa buhay ay makarma. O diba, sobrang unpredictable at exciting ng isa buhay kapag wala ka. Tangina. Oo. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Uy. Pero pag pinaulit-ulit mo yan, ikaw lang din binabaha. Solid na performance, iyabang mo kung taon-taon mo yung ginagawa. Oo, may mga laban na malakas ka. Malakas ako palagi. At lagi mong tandaan yan, pare. At para sa akin, hindi highlights yung mga normal na nangyayari. Tangina. Hindi umulan. So wala ka na muling maibara.
Now you see me, Daniel Atlas, kasi nasa ulan yung huling baraha. Oh, Papapasok now you na sa see mga me, baraha. reference, ganda nun. Makarating, babalik at babalik sa pinagmulan. Masyado nang malalim ugat ng mga tanim ko. Hindi to masisira ng isang ulan. Actually, yung rounds ni M-Site, ano siya, paangat. Ang dami niyang solid punchline talaga. Siguro dahil na rin kung yung boses niya. Pero kung tingin ko sa small room to, mga right of way, puta ang katine ito. Pang pang small room yung ganung atake eh. Anyway, paangat yung rounds ni M-Site. Mas palakas ng palakas pero yun. Retong round 3 tingin ko ang magdidikte kung kanino mapupunta ang laban na to. Yung freestyle feeling ko bonus na lang yun. Saint Ice, tara. Utang ina, yung pagkatalo ngayong gabi, matitikman mo yan. O, di ba, Gun Bars, Netflix, judges, pag na-diffuse, panalo na, di ba? Panindigan nyo yan. But when it comes to this English shit, MP3 said you lyrically savage. I heard you can easily switch to a different language. Okay. Pow! Saktong may English battle ako na September. So parang warm-up na yung tema. Siya naman nagpa-practice din ng English kasi papunta na siyang Azteca. Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Bakit? Kala niya pag naging Australiano ay pwede nang magniga. Gago. But I'm about to leave them so depressed. Zayda be hanging himself in the closet sa ating wika o English. Kaya ko kahit salitang pato, it's up in the heat at the shoulder press. Sniper wolf, I'll never miss my target. Siya lito dapat adobohin. Yung manok nila ay natira chope. Man ako Sayang. shopping, it's over with. Champion dropping the reel like Sonic, mapa-Pilipino o foreigner. Malamang body-bagin ko na solid, di back in the bag in the board and pass. Ang Ganda ng flow. kamakazi wanna spot him. Aalis ka lang ng continent. Kaya kong maibalik ang tectonics. Ganda nun. Kasi alam niyo pinakamagandang English ni M-Site? One name you niyo can to. found. Alam niyo One name to. you can found. One name you can found. There's only one name. Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not. Mukhang ito yung binanat niya kay Article Clipted tungkol doon sa mga umaakit ng Everest na English na tinagalog. Tingin ko ito yun. Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not the ones who fell, but the ones who prospered. Blah! Nagtatranslate ang puta. Ayun nga yun. Applicable pa din naman sa kalaban. Halatado kang bopol. Si Article mag-e-Everest, mamamatay na nga yan pag yung hagdan hanggang Port Lord. Gusto mo lang pala mag-flex ng quotable speech? Sana nag-notes ka na lang, weirdo. Kaysa gamitin yung quote for your own benefit na parang costing ng gobyerno. Ang ganda rin nun. May ganong quote ba? Ako, ellipse ako dun sa sinabi ni M-Site na yon. Pero kung totoo na galing siya sa quote, na tinagalog lang, pilay yun para sa akin. Isang magandang anggulong pamilay din to. Kung totoo man, hindi ko kasi alam yung quote na yon. Kung tinagalog, pa-comment nga. Or kung ano man, napakagandang silip nun. Kung totoo yun, apakalaking parang hindi man siya room shaker pero magandang punto. Sa akin yung punto sa akin yun. Kaysa gamitin yung quote for your own benefit na parang costing ng gobyerno. Pero di ba nagtatranslate, di ba? Kasi ang mahalaga, madaming punchline. Kasi pag sinapak niya daw si Cripply, sarado mata. Pag sinapak niya daw si AC, di mamumukaan. Pag sinapak niya si MR, di makikilala. Pag sinapak niya si Unico, suntok sa buwan. Tanginay ba ata pagkakagets mo sa kahulugan ng punch count? Yan ang side effect, kakanood mo yan ng Bloodhounds. Puta, ine-edit mo na lang yung pangalan ng kalaban mo. Kaya palaging ready tong artist. Sa susunod, ang sasapakin mo kangaroo, iba yung ending nun, promise. Tapos iba yung, di nauubusan yung ganyan. Piling ubod pagkatalentado, porque naka-line up kada buwan, parang unahan ng kalendaryo. Pero
Pero hiningi mo si MP3 nung ang dami niyang hater gawa ng fail niyang paghurado. Tapos hiningi mo si Rapian nung binadibag ni GL at babad sa hate ng mga tao. Ngayon si Sizik tsaka Blitzen, porque debatable pagkapanalo. Tol, sumusugal ka ba sa next gen para nagpe-play safe ka lang masyado? Kaya pala pinagkakaabalahan, panay camping siya dyan. Kasi binababaan lang mga kalaban kapag one hit na lang. Oh! Etong nakikita kong ikapapanalo ni Saint Ice. Technicalities parehas, punchline count parehas, yung solid punchline at haymaker mas may nakukuha si Saint Ice. Tapos gusto mo isa ka sa mga haligi? Sige, salamat sa pagpatag ng daan. Pero kung isusumbat mo lang palagi, hindi ambag ang tawag dyan. Kasi siya daw ang definisyon ng battle rap. So para maging battle rapper, dapat ganito. Kunin yung angas at pagkatao sa series at Netflix. Sa mga kalaban, mag-cherry picking ang technique. Puta mag-1-2-1-2 para madaming suntok kahit mga selfie generic. Pero di pa rin makabuo na angulo na fresh at creative. Pang inawag na. Isa buhay championship ni Shay. Napakita niya sa tao na galing sa masakit na pagkatalong, pinakamatamis na pagkapanalo. Yun ang definisyon ng battle rap. J Black versus Pistolero, napakalabo ma-upset niyan. Pero nanaig yung Cebuano dun sa pistol, parang lapo-lapo kay Magellan. Yun ang definisyon ng battle rap. Hindi lang to kompetisyon, dapat may evolusyon sa ating craft. Sana translate mo din yun nang malaman mong di ikaw definisyon ng battle rap. Yun na yun. Ayun na, nakita ko na kung ano yung ikipanalo na ni Saint Ice. Mas marami nga siyang solid punchline at hate maker. Ayun. Malinaw na sa akin. 1 and 3, Saint Ice. Alos parehas lang ng technicalities. Yun nga, parehas lang din ng punchline count pero mas lumamang si Saint Ice dahil mas marami siyang haymaker. Habang kay M-Sight, consistency, andun yung punchline pero hindi na-appreciate siguro dahil na rin kung sa boses niya. Pero 1 and 3, Saint Ice ako. Ito na yung freestyle battle ng round 4, tara. Sige nga. Nakaka-excite din makapanood ng ganito. Actually, bilang galing sa mundo ng freestylan at bilang isang freestyler din, excited ako makapanood ng ganito. Sana may bukod sa nagawa nila, marami pang gumawang iba. Pero mawawala na ng ng gulat factor pag ganun. Zone 22, M-Side versus Saint Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Yeah! Meron tayong promo, 4th round, grab bag freestyle para sa kanilang pareho. Okay. Promo yan, hindi yan. So hindi to kasama sa puntos. 1 and 3 malinaw ng Saint Ice. Punto ano na lang to? Exhibition na lang. Judges, tandaan niyo yung boto niyo ha. Yung pa rin yung boto niyo. Pero ito, promo 4th round, grab bag freestyle. Mga camera, pakibaba. Dapat tig-apat na linya to na palitan. Pero tingnan natin kung maubos na yung grab bag. Nauna si M-Side kanina. So parang sa bahay katay na ginawa namin ni Smaglas, palitan. Nauna naman si Saint Ice. Maganda yan. I don't know. I don't know. Maganda yan. Ano yan? Pungko pop nga. Tangina, naglabas ng laruan na Boss Arik. Pero ibang klase yung nagagawang laro ko. Magiging ganito itsura mo mamaya kasi mamamaga yung ulo. Dahil malaki yung ulo. Yung mababaga yung ulo, tangina ikaw ang mababaon. Tignan mo, parang kabaong to kasi ikakahon kita ngayon. Ganda nun, solid yun. Puntos kay MC yun. Bunot. Tangina, kala mo ako yung makakahon? Ulul, hindi ka naman talaga mabisa. Tingnan mo tong cartoons ni Boss Arik. Parang ganito ako magiging mukha ng liga. Ikaw magiging mukha ng liga. Yeah, maganda yan. Sinabi ko, ikaw mababaon at di naglaon. Para sa ating Mas maganda yung ganun. Tuloy-tuloy. Para palikutan talaga ng utak. Malis nga muna kayo dyan, Dong. Ano naman? Okay. Clash of Clans. Ipapalit ko picture mo, kasi ito yung ipapatong sa kabaong. Yun, ganda nun. Mas nakukuha ni M-Set yung momentum.
Bunot, bunot. Trophy, trophy, trophy. Kanino mo pa pinagmamayabang yung mga medalya mo? May championship ka, may trophy ka pa. Ang tanong putang ina mo, pogi ka ba? Wala siyang connection, puta, pero ang ganda lang din nung icebreaker na punchline doon. Pa, ang tanong putang ina mo, pogi ka ba? Ayan, ayun, ayun, bunot ng iba. Tangina mo! O sige, hindi na ako ang pogi. Ikaw na ang nauna. Kasi pag ganyan pogi, alam niyo na tinitira. Mga pek-pek na matrona. Oh, bunot, 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 iba. Teka lang daw, teka lang daw. Tangin ako ano pinagsasabi. Wala namang bara. Ito spell ko, dito siya takot. Abracadabra. Oh! Takina! Solid yun, solid yun. Bunot, 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 bunot. Abracadabra! Tangina, ikaw ay weak na rapper. Gusto mo magpulawakan ng abracadabra laser blaster. Solid, 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 solid. Bunot, bunot, bunot. Daya, tumitingin. Laser blaster. Tangin na naputok mo pa yon. Ito ang dami kong lomboy. Gago, sunog ka ngayon. Long boy, tangina mo, kadiri ka. Etong ginagamit kong pambalot, page ng Biblia. Okay. Kala mo talaga nagjo-chongge, oh. Biblia? Tangin na kala mo yung utak mo kulang sa tasa. Biblia ba ito? Puta di marunong magbasa. Oh! Putang ina, ano to? Oven? Microsoft, ano ba yun? Microwave oven. Tangina, mali ng paluto. Parang ganyan, hawakan mo. Mananalo ka lang kapag yung laban luto. Sarap, ang sarap. Ang sarap ng ganyan. Mananalo lang daw ako magluto. Itong kalaban ko, finish na. Paulit-ulit yung punchline mo. Paano pang ilang init na? Oh! Tangina! Solid! Solid nun! Woohoo! Tangina, sarap ng ganyan. Oo, pangilang init na. At least alam nyong panis sa akin yan. Tangina, tignan mo, hindi nila kita kinahon. Nilagay pa sa garapon, parang Amsterdam. Okay, 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 okay. Bunot iba? O, ayan na, ayan pa rin. Amsterdam, yun yung sabi na itong mapusok. Pues papatayin ko sa harap nyo kasi sa Amsterdam, legal lang mang-smoke. Oh, tangina, solids. Kahit ano, bunot. Kusari ka ng mga gamit mo. Ano yung mga gamit mo? Legal. Legal daw mag-smoke sa Amsterdam. Tangina mo, hindi mo masyadong inalam ng mabusisi. Oo, hindi lang legal ang tira sa Amsterdam. Puta yan ako nalaway. O hindi lang legal ang smoke sa Amsterdam, legal din tumira ng mga pusi. Okay. Legal tumira ng mga pusi. Itong kalaban ko masyadong mainit. Alam nyo ba yung mga bara ko yung ginamit para ibuo yung mga pyramid sa Egypt? Egypt. Okay. Pyramid sa Egypt. Tangina, panis ka dito malamang. O hawakan mo tong kaset, total paikot-ikot ka na lang. Oh. Paikot-ikot na lang. Yun yung sinabi niya ng labis. Pues parang nagre-rewind ng kaset, sasaksakin kita ng lapis. Tangina, solid nun. Yung mga unang segundo, M-Sight, yung malalakas, yung mga rebat ni Sentay, solid. Rebat mo! Malupit ka ng artist, sasaksakin mo ako ng lapis. Pes ako, pag ganito nagpaikot, parang Aristotle, ginagaya ko si Kuya Aris. Ginagaya niya si Kuya Aris, pero sa akin siya ay sira at utas talaga. Tangin na nagsisimula pa lang ako, gusto mo na ako hilain pababa, utak ka lang ka. Okay. Utak talang ka, putang ina. Durog to sa akin, Brad. Ang angas-angas, samantalang yung profile niya sa profile picture niya, works at Krusty Krab. Okay. Bunot.
Sayang momentum tuloy. Sayang yung momentum. Flip top, nag-enjoy ba kayo? Yeah. Nagawa namin kayo na magulat. Pues bibigay ko to kay Emzite, di niya ako kaya sa freestyle, kailangan magsulat. Okay, linya-linya. Book. Kailangan magsulat, kasi ikaw ay aking pinangungunahan. Hindi lang ako marunong magsulat, gagawin pa kitang basahan. Okay, basahan, sulat, basahan. Sayang yung momentum. Sige pa. Boss Arik, ano ba naman to? Yung shades mo, sira peste. Parang si Emzite, iniwanan ko siyang wasak sa lente. Okay, okay. Excelente! Lahat ng pumunta sa akin, naka-all in cash! Tapusin na natin to! Tangina mo, ito si Cyclops! Isang optic blast! Oh, lakas nun. Time na, time na. Nice, 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 nice. Maganda. Walang panalo. Parehas silang panalo doon. Sa promo pero Saint Ice 1-3. Flip top, Emzite versus Saint Ice, mag-ace pang beses para sa kanilang pareho at para sa promo outcome ngayon. Sana nagustuhan niyo yun. Special request nilang pareho sa akin at matesting lang, inanapan natin ang paraan na magawa ng hindi halata o hindi masyadong pilit. Shoutout sa kanilang pareho, napaka-solid na MC pareho. Yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Yeah. Pero ang boto ng urado, 3-2. Mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. Nice, 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 nice. 3-2. Dikit nga rin. Pero yun. Parang 4-1 ba tayo? 4-1 ba tayo? O, pag-freestyle ka na naman. Yo, Flip top! Meron sasabihin? Classic ba na gera? Pues sa akin na si Krega ng mabadibag sa buwelta. Call out, call out. Oh, may call. Krega. Si Grega! Bago pa maubos yung oras, sasamantalayin ko na, manood kayo ng next episode podcast. Okay. Ayun, congrats sa pareho. Solid nun. Sarap makapanood ng ganong freestyle. Sana meron pa ulit. Ano bang next event? Gubat? Gubat 15 ba? Ano ba? Hindi ko natanda. Pero yun nga, Gubat. Manood kayo niyan. At congrats Emzite, congrats kay Saint Ice, syempre. Yun, yeah.